Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. 20 na po ng Hunyo. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ninakawan ng gamit at armas at kinuyog ng mga Chinese Coast Guard personnel ang mga tauhan ng Philippine Navy na lula ng motorboat ng magsagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Tinawag din ni General Browner na pamimirata ang ginawa ng Chinese kung saan inipit ng dalawang steel-hulled boat ng China ang rigid-hulled inflatable boat ng Philippine Navy. Sinubukan pa umanong lumaban ng mga sundalo pero dahil wala silang armas, wala silang magawa kundi pagtanggol ang sariling gamit ang kamay. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga Chinese na may mga bolo, sibat, kutsilyo at ibang matutulis na bagay at binabantaan ang mga sundalong Pilipino. Git ni General Browner, dapat ibalik ng mga salarin ang ninakaw na mga armas at personal na mga gamit ng mga sundalong Pilipino. For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. Seven firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel. We saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng Chinese Coast Guard palabas, no? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan naman ng Estados Unidos ang posibleng mangyaring mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea kasunod ng ginawang pananakot at pambabastos ng China sa nangyaring banggaan ng Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission ng Ayungin Shoal noong araw ng Lunes, June 17. Kinundi na rin ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang provokasyon ng China kung saan isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan. Kasabay nito ang muling pagdidiin sa commitment ng Estados Unidos na suporta para sa kaalyadong bansa. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Hataw Balita ngayon. Matibay ang hinala ni Senator Sherwin Gatchalian na si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay isang Chinese citizen. Kasunod ito ng inilabas na kopya ng Special Investors Resident Visa mula sa Board of Investments at ang passport na nagmula sa Bureau of Immigration na naglalaman ng mga impormasyon kabilang na ang litrato ng isang Guo Huaping. Kumbinsido umano ang senador na Guo Huaping ang tunay na pangalan ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac. Kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha niyo yung bata
doon sa application. Doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na galing sa kanila ang dokumento na inilabas ni Senator Gatchalian. Mariing pinabulaan na naman ng kampo ni Mayor Guo ang paratang ni Senator Gatchalian na posibleng Chinese citizen ng alkalde. Mariing pinabulaanan ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang paratang ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng Chinese citizen ang alkalde. Muli rin anyang iginit ng alkalde na patunay ang kanyang Philippine passport na siya ay isang Pilipino at nanalong mayor ng Bamban Tarlac dahil siya ay isang lehitimong residente at wala umanong dudang Pilipino. We deny the allegation and Mayor Alice Guo is ready to face any legal consequences or any battle in the proper forum po to assert her claim. Hataw Balita ngayon. Itinanggi naman ng Philippine National Police na may kinalaman sa nakitang uniforme ng Chinese People's Liberation Army sa Porac, Pampanga ang utos ng pamunuan ng pambansang pulisya na paglalagay sa fieldwork ng 85% ng kanilang kabuuang puwersa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, layo nito ang pagkakaroon ng ligtas na mga lansangan sa bansa at mabilis na pagresponde kung kinakailangan. Gayunman, gaya ng Armed Forces of the Philippines o AFP, lagi ring nakahanda ang PNP sa anumang maaring mangyari. Handa rin anya silang tumulong sakaling kailanganin ng sandadahang lakas ng Pilipinas ang suporta sa kinakaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. Our GPNP and SILG just give more emphasis on the police presence nga sa ating daan dahil just to share ma'am, yung effect po nitong utos po ng ating GPNP na mas palakasin yung presensya natin ay nagresulta po yan ma'am ng pagbaba po ng krimen from, if I may share, from January to May 2024. Kung ikukumpara po natin yan doon sa January to May ng 2023 ay nakapagtala po tayo ng 21.35% na pagbaba doon po sa mga tinatawag po natin na crimes against persons and crimes against property. So ito po yung gusto nating i-sustain na mas bumaba pa yung ating insidente. Laging nakasuporta yung PNP sa ating Armed Forces of the Philippines at if there's a need to provide security and police assistance sa ating mga kasamahan sa AFP na sila naman din ang gumagawa. Pag tayo ang nangailangan ng tulong in terms of mobilization, in terms of augmentation, ang bilis ng responde ng ating hukbong sandatahan. In the same manner, ang kapulisan po ready din pong mag-provide ng police assistance sa kanila if the need arises po. Hataw Balita ngayon. Iginit ng Department of the Interior and Local Government o DILG na walang nangyaring overkill sa isinagawang police raid sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Quiboloy sa Davao City noong June 10. Kahapon June 19, ipinahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos na legal na na-serve ng mga pulis ang arrest warrant laban sa nasabing religious group leader. Kahit na ginamitan na ng water cannon ang mga uniform personnel nila, binigyang diin ni Abalos na ginawa umano ng mga pulis ang kanilang trabaho na ipatupad ang naturang warrant. Ilang police personnel ang na-relieve sa kanilang pwesto para mabigyang daan ang investigasyon sa umano'y nangyaring lapses sa nangyaring pagseserve ng arrest warrant laban kay Quiboloy at mga kapwa akusado nito. Nauna nang kinundina ng KOJC Group ang ginawang aksyon ng mga otoridad na umano'y may irregularidad at overkill. Hataw Balita ngayon. Isasagawa na ngayong araw ng Huwebes, June 20, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWB ang public hearing kaugnay ng ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang minimum wage
o minimum na arawang sahod sa National Capital Region o NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, may nagpetisyon na dagdagan pa ng 750 pesos at 597 pesos ang kasalukuyang minimum wage sa NCR na 610 pesos. Magsasagawa pa ng deliberasyon o tatalakayin ng wage board ang mga mapag-uusapan pagkatapos ng isasagawang pagdinig. Inaasahan na magkakaroon ng positibong resulta ang review bago ang July 16, 2024 o unang anibersaryo ng itaas sa 610 pesos ang minimum daily wage sa Metro Manila. Muli namang nilinaw ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi siya makikialam kung anuman ang maging desisyon ng wage board. I will not be surprised kung sa bukas meron pang mga karagdagan na magpapahayag ng kanilang posisyon kung magkano sa kanilang pananaw ang dapat na maging adjustment sa umiiral na minimum wage level sa NCR. Kung anuman po ang halaga ng kanilang adjustment ay hindi ko po sila pangungunahan dahil yan naman po ay dapat na pinag-uusapan ng malaya at ng masusi ng mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Hataw Balita ngayon! Inilunsad na ng State Weather Bureau Pag-asa ang mas detalyadong weather update na ibibigay sa bagong tool sa website ng Pag-asa na mayroon pang real-time updates mula sa iba't ibang observatory ng ahensya. Sa pamamagitan nito, maaari nang makita ng publiko ang mas detalyadong weather forecast kada araw. Target ng Pag-asa na maabot ang publiko upang mas maturuan o mabigyan sila ng impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon na. Kasama rin ang disaster risk managers maging ang local government units na matutulungan ng nasabing bagong updates sa website ng ahensya. Plano naman ang Pag-asa na gawing phone-friendly ang inilunsad nilang bagong update sa kanilang website para maging mas madali ang magiging access nito para sa lahat. Yung pinaka-key features talaga ng panahon tool natin is basically yung auto-updating. So, ito ay combination ng mga automatic stations na nag-update nearly hourly or pwedeng 10 minutes. So, kapag nag-update na yung data, is automatic na siyang makikita dito sa panahon tool natin. This will really help them making a sound decision, lalo na dun sa mga simpleng activity, lalo yung ating chance of rain. So, kung magkakaroon ka ng birthday party bukas, so at least pag sinabi ni Pag-asa, bukas may 70% chance of rain. So, aagam-agam ka na 30%, baka hindi mo ituloy. Sumailalim ang mga food delivery riders sa Baguio City sa isang road safety and defensive driving training. Mahalaga raw ito upang makaiwas sa mga posibleng insidente. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon! Isang road safety and defensive driving ang isinagawa ng Highway Patrol Unit Cordillera sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Maria Delia Pedrezuela, ang Regional Chief ng Regional Highway Patrol Unit Cordillera para sa mga delivery rider noong Lunes, June 17, 2024. Ang aktibidad ay isinagawa bilang pagsulong sa kampanya ng Balik Disiplina sa Kalsada, Disiplinadong Driver, kung saan tinalakay ang mga paksa tungkol sa mga alituntunin na ipinatutupad sa kalsada at kung paano maiwasan ang paglabag dito. Ang ating pong mass education campaign, ito po ay hindi lamang po sa yan. Inuna lang po namin sila kasi sa po yung mas nakikita natin sa kakalsadahan. Siyempre po kasama po yung mga estudyante, lalong-lalo na po ngayon, alam niyo naman po na yung pong mga minor, yung mga 14 years old nagmumotor na. So kasama po natin sila para ma-educate pati po ang kanilang mga parents. Natutunan ng mga kalahok ang tungkol sa kagandahang loob at disiplina sa kalsada, magandang asal sa pagmamaneho, international traffic protocols, defensive driving at mga espesyal na batas sa transportasyon sa kalsada. Kabilang sina Jenny at Princess sa mga higit 50 sa batch kahapon ang sumailalim sa training. Bawat araw na bumabiyahe sina Jenny at Princess, doble ingat ang kanilang ginagawa para lamang makaiwas sa aksidente.
Ilang buwan pa lamang sila sa kumpanya ng food delivery, kaya't malaking tulong ang isinagawa ng Highway Patrol Unit Cordillera sa mga kaalamang tinuro sa kanila. Malaking tulong na rin naman po ito. Bakit? Lalo na sa palagi kami nasa kalsada, hindi namin alam yung aksidente, disgrasya. At least nagka-knowledge po kami sa mga tinuro po nito. Mahirap po, lalo na po pag tag-ulan, kalaban po namin talaga pag tag-ulan. Tsaka yung mga usually yung mga fake booking. Siyempre po, mahalaga ma'am. Bali, nandun na lang po yung pag-iingat. Everyday po na bumabiyahe. Medyo nag-iingat po sa mga, hindi po masyadong mabilis patak. Ayon pa kay Hepe ng HPU Car, makatutulong ang naturang aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng mga rider at maiwasan ang mga insidente. Layunin nito na maiangat ang kaalaman at disiplina ng mga motorista upang maiwasan ang anumang sakuna sa kalsada at magkaroon sila ng disiplina sa pagmamaneho. Ang naturang training layon pang maturuan ang higit sa 300 food delivery riders sa Baguio City ngayong linggo at balak pang mas palawakin sa mga eskwelahan at iba pang mga institusyon. So ang ini-emphasize po natin dito is yung proper execution in relation po doon sa rider natin para kung sakasakali po na sila na aksidente sa daan is makaiwas po sila ng grave injury sa katawan nila. Kasi ang ini-emphasize po lang natin dito is yung ipit tangke nila at saka yung paghawak ng manibela. Ang HPU Cordillera ay patuloy na magsasagawa ng ganitong aktibidad upang mabigyan ng kaalaman ng bawat individual sa paggamit ng kalsada at maging ligtas ang bawat isa sa anumang aksidente na maaaring maganap. Magtatagal ang naturang training hanggang araw ng Biyernes, June 21. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Para sa mga coffee drinkers, nais na palakasin ng Department of Agriculture, Calabarzon ang produksyon ng kapeng barako sa buong rehiyon. Dahil dito, isinusulong ng ahensya na pagtatanim ng 1 milyong puno ng kape sa Batangas. Si Lynette Bahe, humahataw. Hataw balita ngayon. Ipinahayag ng Department of Agriculture ang plano nitong mapalakas ang produksyon ng kapeng barako sa Calabarzon Region dahil sa mataas na demand nito. Ayon kay DA Calabarzon Regional Executive Director Fidel Libao, lubhang nangaunti na ang taniman ng kapeng barako sa rehiyon ng Calabarzon. Sa totoo lang, kukunti na po yung taniman natin ng kape dito sa Calabarzon, which is dati known tayo, lalo po yung Batangas. Pag sinabing Batangas coffee, talagang yung aroma, yung taste, sikat na sikat. Dagdag pa aniya, nakahanap umano ang ahensya ng makakatuwang sa pamahalaan ng lalawigang Batangas sa pagpapalakas ng produksyon ng kapeng barako. Ibinahagi niya ang plano nila ni Batangas Governor Hermelando Mandanas na makapagtanim ng 1 milyong puno ng kape. Actually, 3 years ago, meron kaming programa ni Governor Mandanas at ang DA na magpatanim ng 1 million na seedlings na kape para po sa Calabarzon. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng kape, apektado ang ilang mga negosyo sa pagbebenta ng kapeng barako bilang kanilang hanap buhay, bumaba ang kanilang tubo dahil sa limitadong produksyon ng kapeng barako. Naka-apekto sa amin kasi laki ng naging puhunan namin ngayon. Imbis na tubo na namin, may ilagay sa puhunan. Parang yan ang nangyari. Samantala, patuloy pa rin ang Department of Agriculture sa pagkampanya ng kapeng barako upang mapalakas pa ang produksyon nito at dumami ang magtatanim ng kape. Lynette Bahe, humahataw sa balita ngayon. Nagbanta ang Israel at Lebanon ng mas matinding gera kaugnay ng Hezbollah. Sa gitna ito ng mga pakikiusap ng Estados Unidos na pigilan ang paglala ng sitwasyon sa lugar. Itong humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw balita ngayon. Nagbabala si Israeli Foreign Minister Israel Katz
ng all-out war sa Hezbollah noong Martes, June 18. Dahil umano ito sa paglala ng putukan sa timog ng Lebanon. Nagpunta si United States Envoy Amos Hochstein sa Lebanon para pahupain ang tensyon sa gitna ng posibleng pag-atake ng Hezbollah sa Haifa, ang pangatlo sa pinakamalaking syudad sa Israel. Patuloy ang pagpapalit putukan ng Israel at Hezbollah sa nakalipas na 8 buwan, kasabay nito ang gyera sa Gaza. Noong nakaraang linggo, nagpaputok ang Hezbollah ng mga rocket at drone sa Israeli military sites kasunod ang pagkasawi ng senior commander ng grupo. Sinabi ni Katz na dahil sa mga banta ng paglusob ni Sayed Hassan Nasrallah, puno ng Hezbollah sa mga daungan ng Haifa, na pag-isipan na nilang mag-all-out war laban sa Hezbollah at Lebanon. Dagdag nito, masusupil ang Hezbollah at matatalo ang Lebanon kung nangyari ito. Sinabi rin ng militar ng Israel na aprobado na ang operational plans para sa opensiba sa Lebanon at handa na rin umano ang kanilang mga tropa. Sinabi naman ng Hezbollah na hindi sila titigil sa pag-atake hanggat walang tigil putukan sa Gaza. Patuloy ang pakikipag-usap ng Estados Unidos at France para matigil na ang putukan sa border ng Lebanon. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nahihirapan pa rin magpadala ng tulong ang United Nations sa Gaza Strip sa kabila ng daytime military pause na ipinatutupad ng Israel dahil umano sa kawalan ng maayos na batas at pagpapanik ng mga tao. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita Ngayon. Nagiging balakid ang kaguluhan sa Gaza sa pagpasok ng humanitarian aid kahit pa may pagsisikap ang militar ng Israel na magbigay daan ayon sa ulat ng United Nations noong Martes, June 18. Dahil umano ito sa kawalan ng batas at kaayusan sa lugar na lumilikha ng matinding hamon para sa mga nagbibigay ng tulong. Sinabi ni Lynn Hastings, Deputy Special Coordinator ng United Nations para sa Middle East Peace Process, na kahit bukas ang Kerem Shalom para sa humanitarian aid, ay pangunahing hadlang ang kaguluhan at kawalan ng seguridad. Dagdag pa niya, kailangan ng garantiya ng kaligtasan para sa mga nagtatrabaho sa misyon upang maipagpatuloy ang kanilang gawain. Ang Kerem Shalom ang pangunahing tawiran para sa mga supply ng humanitarian aid patungo sa Gaza at maraming residente ng Gaza ang naghihirap dahil sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at medikal na supply. Nananawagan naman ang United Nations sa lahat ng partido na magbigay daan sa ligtas at walang hadlang na pagpa-humanitarian aid upang matulungan ang mga biktima ng kaguluhan at maiwasan ang mas malalang krisis. Chris Fugaban, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng kinakaharap ng dalawang bansang Russia at North Korea, dumating sa paliparan ng Pyongyang, North Korea si Russian President Vladimir Putin para sa kanyang unang paglalakbay sa kabisera ng Democratic People's Republic of Korea sa loob ng 24 na taon. Inaasahan na magiging daan ito para sa pagpapatibay ng relasyon ng Russia at North Korea sa panahon na ang parehong bansa ay naharap sa international isolation. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita Ngayon. Mainit ang ginawang pagsalubong ni North Korean leader Kim Jong-un sa pagdating ni Russian President Vladimir Putin. May mga larawan ni Putin ang mga kalye ng Pyongyang at ang 101-story pyramid-shaped Rogyang Hotel na may mga pailaw ay may isang higanteng mensahe na Welcome Putin. Ibinahagi ng dalawang leader ang kanilang mga plano para sa ikauunlad ng kanilang mga bansang nahaharap sa international isolation. Layon umano ng partnership ng dalawang bansa na mapabilis ang pagtatayo ng isang bagong multipolar world. Sinasabing nagpapakita ang pagbisita ni Putin ng isang matatag at nagkakaisang pagkakaibigan. Ayon sa Foreign Policy Advisor ni Putin na si Yuri Ushakov, kasama sa agenda ang one-on-one na talakayan sa pagitan ng dalawang leader, gala concert, pagtanggap ng estado,
honor guards at pagpirma ng dokumento. Bumuo niya ng alternatibong kalakalan at mutual settlement mechanism na hindi kontrolado ng West countries at ng isang pantay na hindi mahahating arkitektura ng seguridad sa Eurasia, kabilang ang pagkakataon na lumago ang ekonomiya sa North Korea sa loob ng isang anti-West bloc na pinamumunuan ng Russia. Pinaniniwalaan na ang mga nabanggit na plataporma ay posibleng makahikayat kay Kim Jong-un. Ayon kay Ushakov, naglabas si Putin ng presidential order sa bispiras ng pagbisita na nagsasabing naghahanap ang Moscow na mag-sign ng isang komprehensibong kasunduan sa strategic partnership sa North Korea kasama na ang mga isyu sa seguridad. Dagdag pa niya na ang kasunduan ay hindi patungo laban sa anumang ibang bansa, ngunit magbabalangkas ng mga prospect para sa karagdagang kooperasyon. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nag-file naman ng bankruptcy ang kumpanyang Fisker at balak nitong ibenta ang kanilang mga asset. Samantala, papasok na sa Europa ang BYD ng China para palawakin ang kanilang presensya sa merkado ng mga electric vehicles. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Nag-file na ng bankruptcy ang electric vehicle startup na Fisker. Planong ibenta ng kumpanya ang kanilang mga asset upang ma-restructure ang kanilang utang. Aabot ang halaga ng asset mula 500 million hanggang 1 billion US dollars o 29.3 hanggang 58.6 billion pesos. Sinusubukan nilang i-deliver ang kanilang Ocean SUVs sa US at Europa, ngunit naubos ang kanilang pondo. Ang Fisker Group Incorporated ay nag-file ng Chapter 11 bankruptcy sa Delaware. Inaasahan ng kumpanya na ang hakbang na ito ay makatutulong sa reputasyon ng brand at maaari na rin nilang maibenta ang mga natitirang asset. Samantala, ang BYD ng China ay papasok na sa Europa upang palawakin ang kanilang presensya sa merkado ng mga electric vehicle. Layunin ng BYD na maging kakumpetensya ng mga local na brand tulad ng Tesla at iba pang European brands. Inaasahan ng kumpanya na magdudulot ito ng malaking pagbabago sa industriya ng sasakyan sa Europa. Ngunit nagbanta ang European Union na magpapataw ng 17% na additional tariff laban sa murang mga kotse ng BYD mula sa China. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Kasalukuyan, itong southwest monsoon ay naapektuhan itong kalurang bahagi po mula sa Southern Luzon hanggang po dito sa bandang Mindanao. Bukas, may epekto pa rin ang southwest monsoon doon naman po sa may western section ng Southern Luzon at ng Visayas. At magpapatuloy po yan sa araw po ng Sabado. Ngayon hanggang Sabado, wala po tayong inaasang mabubuo na low pressure area o bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas, aasahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Occidental Mindoro, kasama na rin po ang Romblon at Western Visayas. Sa araw po ng Sabado, may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Doon pa rin po sa lugar sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon at Western Visayas. Ang araw po sisikat sa ganap pong 5:28 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap ng 6:27 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagsagawa ng Search and Destroy campaign laban sa sakit na dengue ang Department of Health at Limay Rural Health Unit sa bayan ng Limay, Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita
ngayon. Nagsagawa ng sabayang search and destroy campaign laban sa mga pinamumugaran ng lamok ang Department of Health, katuwang ang Limay Municipal Rural Health Unit at pamahalaang bayan ng Limay Bataan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Dengue Awareness Month. Itinalaga ang buwan ng Hunyo ay bilang buwan ng Dengue Awareness. Layo ng nasabing programa na sugpuin ang mga lamok na pinagmumulan ng sakit na dengue sa buong bayan at iiwas sa peligro ang ating mga kababayan. Taong 2022 nakapagtala ang pamahalaang bayan ng Limay ng 39 na kaso ng dengue sa buong munisipalidad simula Enero hanggang Hunyo at nitong nakalipas na taon ay umabot naman sa 23 sa parehong panahon. Ang pinakaapektadong barangay ay ang Barangay St. Francis II na nakapagtala ng 7 kaso. Kumpara sa nakalipas na taon sa parehong buwan ngayong taon ay nakapagtala ang munisipalidad ng pinakamababang kaso ng dengue. Bale po ngayong 2024 as of April 2024 ay nagkaroon lang po tayo ng 2 kaso ng dengue compared po sa naunang taon ng 2023 as of April 2023 ay nagkaroon tayo ng 23 na kaso po. So bale po bumaba po yung kaso natin ngayong taon. Ngayon ay nakapagtala ng 0 cases ng dengue sa naitalang barangay na dati ay may pinakamataas ang bilang habang napababa naman ang kaso sa ibang barangay. Last year po, May 2023, mayroon po kaming 7 cases ng dengue. As of na ngayon po, ngayong taon, 0 cases po kami. Dahil po sa mga programa na ginagawa po ng aming pamunuan ngayon, meron po kaming weekly cleanup, coastal cleanup, then per purok, may weekly din po kaming cleanup, yung mga kanal, yung pangunahin namin sinututukan ngayon. Yung mga gulong na mga naka-stack, pinapalis po talaga namin. Medyo maganda po yung kampanya namin sa kalinisan para nga po maiwasan yung cases po, pag-angat, pagtaas ng cases ng dengue sa aming barangay. Noong nakaraang taon po, nagkaroon po kami ng case na 2 po. Ang ginawa po namin, nagkaroon po kami ng search and destroy. Tapos tuwing Sabado po, nagsasagawa po kami ng clean up drive. Kaya ngayong taon po ay nabawasan po ang aming case ng dengue. Nagpahayag din ng pagsuporta ang mga kapitan sa buong munisipalidad sa programa ng DOH at Municipal Health Unit at pamahalaang lokal ng Limay. So alam naman natin na ang dengue ay walang gamot at ang tanging panlaban natin sa sakit ng dengue ay yung pag-iwas, yung prevention. So kung tayo ay maglilinis tuwing darating ang season ng dengue o kahit na yung mga ordinaryong araw, yan lang ang tanging paraan natin para hindi natin mapakalat yung mga lamok na nagdadala ng sakit. Nagpahayag naman ang pagsuporta sa programa si Municipal Vice Mayor Richie David at nanawagan sa mga constituent nito na maging kaisa sa kampanya dahil hindi anya ito kakayanin ng pamahalaan lamang. Muli po, nanalangin po ako at humingi po ng pakikisa po sa ating pong public, lalong-lalo na po pagdating sa implementasyon. Pagtulong-tulungan po natin, sundin po yung mga programa at mga kautusan po na higit po makakapagligtas sa atin. At ganoon din po, kailangan din po namin yung mga opinion ninyo at recommendation ninyo at mga dulog po ninyo. Nang sa ganun po, lalo pa po nating mapagbuti at ma-improve po yung serbisyo po natin, lalong-lalo na po sa paglaban ng dengue. So talagang let's continue to fight dengue. Nilahukan ang programa ng bawat barangay na nasasakupan nito, kabataan at mga mamamayan sa 12 barangay ng munisipalidad. Milanyo Aquino humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa 700 kababaihan ang nabago ang antas ng pamumuhay sa ilalim ng Women Livelihood Empowerment Project sa lalawigan ng Albaya. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita ngayon. Halos 2 taon nang sumailalim sa iba't ibang proyekto ang nasa 700 kababaihan sa bayan ng Manito at Kamalig sa lalawigan ng Albaya. Ilan sa proyekto ay ang Women Empowerment on Leadership and Economic Resource, Access and Participation through Gender Responsive Protection and Governance Mechanism o WILIP. Katuwang ang Bicol Center for Community Development, BCCD,
at ang Mayon Integrated Development Alternatives and Services o MIDAS sa ilalim ng Educo Philippines. Dumaan sa mga pagsasanay ang 61 self-help groups sa livelihood programs, literacy training at gender rights and development. Katulong sa nato ng programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang DSWD, DOST, DOLE, DTI at State University. Ayon kay Educo Philippines Country Director Gemma Castillo Goliath, layunin ng proyekto na maprotektahan ang mga kababaihan at mga kabataan laban sa anumang pang-aabuso. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood programs at seminars, nabibigyan ng oportunidad at lakas ng loob ang mga kababaihan. Ilan sa mga pamantayan sa pagpili ng mga benepisyaryo ng programa ang mga tunay na nangangailangan ng gabay at tulong. Gayun din ang mga bayan na nakabilang sa 4th class municipalities na hindi madalas maabot ng programa at proyekto ng ibang samahan. Binigyan din ng technical assistance ng proyektong WeLip at maging pag-iipon o savings ng 5 piso hanggang 20 piso kada linggo ng mga benepisyaryo. Nakapagsimula na rin na makapagtayo ng sariling pagkakakitaan ang self-help groups tulad ng bigasan, bookkeeping, pag-aalaga ng hayop at paggawa ng mga produkto. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nangako si United States President Joe Biden na hindi magkakaroon ng bahid ng politika ang kanyang magiging hakbang sa mga issue ng immigration at US-Mexico border. Sa kabila nito, nag-iisip ang ilang mga botante na si dating Pangulong Donald Trump ang mas mahusay na kandidato batay sa isang resulta ng survey. Ito ang humahataw na balita ni Ning de la Peret. Hataw Balita Ngayon. Nangako si United States President Joe Biden na hindi mababahiran ng politika ang kanyang magiging posisyon sa usapin ng southern border at immigration na maaaring mahirap na mangyari habang ang bansa ay papalapit na sa presidential election sa Nobyembre. Ang mga komento ni Biden ay mula sa tinatawag niyang Good Day kung saan inihayag niya ang isang executive order na naglalayong protektahan ang daan-daang libong asawa ng mga mamamayan ng US na walang dokumento mula sa deportation at payagan silang makapagtrabaho. Gayon pa man, ang kanyang mga aksyon ay umani ng batikos mula sa Republican at ilang kapwa Democrats na pinipilit ang Pangulo sa isang komplikadong pagkilos. Ngunit ang pangyayari ay naging kabaliktaran sa kanyang malawakang utos sa immigration na inanunsyo noong buwan ng Hunyo, na nagpapahintulot sa mga opisyal na mabilis na alisin ang mga migranteng pumapasok sa US ng iligal nang hindi pinoproseso ang kanilang mga kahilingan na manatili. Ayon sa pahayag ni Do Heye, isang Republican strategist, palaging nakikita ni Biden ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon na kahit anong gawin niya ay may batikos pa rin na binabato sa kanya. Ang asylum restriction na inanunsyo noong Hunyo 5 ay binabatikos ang immigration at maging ang ilang mga Democratic allies ni Biden. Ito ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng American Civil Liberties Union. Kinondena ng mga tagapagsalita para kay dating Pangulong Donald Trump na Republican challenger ni Biden ang parehong mga aksyon bilang isang hakbang patungo sa amnestiya para sa mga undocumented workers. Habang ang bilang ng mga migranteng dumating at nakakulong sa hangganan ng US-Mexico ay bumaksak sa taong ito pagkatapos ng makasaysayang pagtaas nung mas maaga sa administrasyon ni Biden. Nalaman ng isang poll noong May Gallup survey na 18% ng mga botante sa US ang tumitingin sa immigration. Bumaba ito mula sa 27% noong Abril. Ang ikatlong pagkakasunod sa buwan na ito ang nanguna sa listahan ng mga alalahanin. Ang mga botohan na isinasagawa ngayong taon ay paulit-ulit na nagpapakita na maraming botante ang higit na nagtitiwala kay Trump ukol sa immigration at sa border kaysa kay Biden. Nakita ng isang naturang poll na inilabas ng Decision Desk HQ at News Nation noong Mayo na 46% ng mga botante ang nag-iisip na si Trump ang mahusay na kandidato pagdating sa mga issue kumpara sa 26% lamang para kay Mr. Biden.
Hindi malinaw kung ang mga kamakailang aksyon ni Biden ay makakatulong na masugpo ang ilang pagkabalisa sa mga botante sa immigration, ngunit ang ilang mga strategies ay nagbabala na ang mga pananaw ay maaaring mabago ng malaki sa pagitan ng kasalukuyang panahon at ang parating na halalan sa Nobyembre. Higit sa lahat, bilang resulta ng pagsalungat ng Republicans ay magpapahintulot sa Pangulo na ipakita ang kanyang mga kamay ay nakatali, ang kanyang mga aksyon sa ehekutibo ay nag-ambag sa pagbaksak ng bilang ng mga migrante. Ning de la Peret, humahataw sa balita ngayon. Magpapasimula na ngayong buwan ng Hulyo ang Livelihood Skills Training sa South Korea. Magkakaroon naman ng PhilCom briefing sa SSS programs para sa OFW sa Frankfurt, Germany. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inanyayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Korea at MWO-OWA ang ating mga kabayan sa bansa para sa pagpapatuloy ng Livelihood Skills Training Program ngayong darating na buwan ng Hulyo. Magpapasimula ang training na ito mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at ito rin ay libre at face-to-face. Kung kayo interesado makibahagi sa mga training na ito ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pagbisita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Korea sa facebook.com/PHinKorea. Magsasagawaan ng PhilCom briefing sa SSS program sa Konsulado ng Pilipinas sa Frankfurt para sa ating mga kababayang OFW sa bansa sa June 23, 2024 araw ng Linggo alas 10 ng umaga. Kung kayo may mga katanungan ay maaaring bumisita lamang sa Facebook page ng Konsulado sa facebook.com/PHinFrankfurt. Naglabas naman ang Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah ng kanilang bago at updated na email addresses. Para makita ang bagong email addresses ng Konsulado ay bumisita lamang sa kanilang official Facebook page sa facebook.com/PHLinJeddah. Samantala, inaanyayahan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore ang ating mga kababayan sa bansa para sa gaganaping Fiesta ng Bayani 1 2024 ngayong darating na June 23, araw ng Linggo. Gaganapin ito sa Bayanihan Center ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang entrance rin ay free, kaya naman kung kayo nais makibahagi ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pagbisita sa link na makikita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa facebook.com/PHInSingapore. Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Berlin, Germany na manood ng pagtatanghal ng UP Concert Chorus. Magtatanghal sila sa Musika Dasig ng isang 25th International Goodwill Cultural Concert Tour. Gaganapin ito sa June 23 alas 4:45 ng hapon sa Berlin, Germany. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Germany sa facebook.com/PHInGermany. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa New York sa Philippine Textile Innovation Event na Kathabi. Gaganapin ang event na ito mula June 25 hanggang 28. Antabayanan ng iba pang impormasyon sa event na ito sa mga susunod na araw na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa New York sa facebook.com/PHLNNY. Magkakaroon naman ng Pistahang Bayan 2024 sa Jersey City, New Jersey bilang paggunita sa 126th anniversary ng Philippine Independence Day at nationhood. Gaganapin ito sa June 30 alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Lincoln Park, Jersey City. Magkakaroon dito ng kantahan, sayawan, salo-salo, palarong Pinoy at iba pa. Libre ang event na ito kaya't isama ang buong pamilya at inyong mga kaibigan dito. Tinatawagan naman ng mga Filipino visual artists na lumahok sa isang community event na sulyap na gaganapin sa Dubai, UAE. Ang event na ito ay bilang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang mga lalahok ay inaasahang magpakita ng kanilang digital art na may kinalaman sa Filipino language, literature at kultura. Bukas ang application hanggang June 30. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Tribe Creative and Comms Collective sa facebook.com/TribeCreativeUAE. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Ang bilis ng oras, kaya sa atin namang shout out po kay Brad Roy Arsenal, Sis Tintin Laugico, Sis Chadi Aliparo at sa mga kapatid dyan sa lokal ng Marinig, happy 8th anniversary ng inyong lokal. Ayan, salamat sa Diyos. Marie? Ayan, ako naman, para sa ating mga June celebrants dito sa Austin, Quilinas, San Antonio,
Happy Sabbath anniversary po sa inyong lahat. At syempre para sa aking mi amor, lalo na ngayong maulan, masarap ang masabaw na dinner. Ayan. Abay, sinigang yan, syempre. At shoutout din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 22, Talatang 1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Hunyo 2024. At mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ayan, talaga pong mabilis ang oras. At mula naman po, at yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, June 20, 2024. Mula naman po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.